Ito nangyayari sa TV nila. Ayan, nagbiblink lang. Ayaw tumuloy yung power. Ang nangyayari dyan, nagbiblink. Gusto niyang tumuloy, ay hindi siya makatuloy. Kasi nga may problema. May nadedetect siyang problema dito sa TV niya. Tingnan natin kung ano yan. Dapat yan, naka-steady lang yan eh. Ito, nagbiblink na. Blinking. Sige, tingnan natin kung anong problema. Kasi ang suspect ko kapag malapit dito sa ilog, nag-uumido ang pyesa. Tingnan natin kung may umido. Pag wala namang umido, ibig sabihin hindi na bulok yung pyesa. Baka nagkataon lang, baka factory defect lang to sa inyo. Malaki pa chance sa maayos niyan. Tingnan muna natin kung anong problema. Pero base doon sa simptoma niya na nagbiblink yung power supply yan. Huwag lang sana sa motherboard. Pag motherboard, ako, o-orderin pa natin yun. Okay. Ganda na angulo na. Ayos. Ilang taon po kayo nung na-high blood kayo? Senior na rin kasi katita. 55. Subukan nyo mag-no. So, mahirap eh. 2 buwan na ako nang hindi nagno-no-rest, no sugar. Ang hirap lang. Kung gugustuhin nyo. Kaya! Pumayat ka ako eh. Hindi naman importante yung pagpayat. Ang importante, mawala sa buhay mo yung carbohydrates at sugar. Kasi yan, yan yung nakakapag-high blood. Yan nakakapag-high blood. Lakas pa sa pandesal yan. Pero kung ako sa inyo, iwasan nyo na yun. Ang ipalit nyo sa pandesal, prutas, saging, basta prutas. Sa una lang, mahirapan kayo sa unang buwan ko na hindi kumain ng kanin, tinapay. Nababaliw ako. Nagbibisit ako sa mundo. Lahat ng makita mo kahit hindi, naiinis ako. Parang may kulang sa buhay mo. Pero once na nasanay ka na, minsan nga kahit itlog lang kakainin ko, 2 piraso, busog na ako. Oo. Ilaga lang, huwag mo piprito. Ang number 1 po, nagiging dahilan ng pag-high blood, pagkain talaga. Isipin mo, bakit nung bata pa ako, kahit anong kainin ko, hindi ako na-high blood. Kasi, ang organs natin, malakas pa noon. Ngayon, mahina na. Kumbaga sa sasakyan, mahina na yung pyesa natin, kailangan ng alagaan. Di katulad dati, pag bagong sasakyan pa lang, kahit sagad-sagarin mo pa yung silinyador yan, walang problema eh. Ngayon, wala na eh, may katok na eh. Oo, sa pagkain, lalo na pag dito ka sa Maynila lumaki. Puro preservative at huwag kang kakain ng mga delata. Dati ang lakas ko dyan, tosino, delata, lahat. Siguro araw-araw nag-spaghetti kami. Kala mo, birthday araw-araw. Tumaba ako dati. Nag-120 kilos ako dati. Napapansin ko dati, lagi akong pagod. Lagi akong parang ninenervyos. Tapos yung kamay ko nanginginig. Minsan nga, nagsiservice ako. Yung tibok ng puso ko, tik-tik-tik-tik-tik-tik. Ang lakas. Tapos yung, kung titignan mo yung kamay mo, tignan mo yung kamay ko, ganyan. Yung mga ganun, nanginginig. Yun na pala yun. Delikado pala yun. Sabi nga ng doktor sa akin, malakas lang yung katawan ko. Kung hindi, baka na-stroke na daw ako. Pero kasi since palpitation ang tawag doon, lalo na pagkatapos mong kumain. Papalpit. Parang ramdam ko lang. Ramdam ko lang ba yun? Yung lalo na sa pag masyadong malakas sa tenga mo, naririnig mo na yung tig-tig-tig. Naririnig mo na. Parang may sumisipon. Mga gano'n. Yan na yan. Nararanasan ko din yan. Ganyan sa akin. Iwasan nyo na. Ilang taon na ba kayo? Senior na? Ay, iwasan nyo na yun. Pati kape. Ang maganda sa kape, pwede sa inyo yung kape walang asukal. Brewed coffee. Mas maganda yung brewed coffee. Yung natural na kape na giniling. Marami niyan sa Quiapo. Gusto kong bumili. Masarap pa nga daw. Ang pangit nga lang ng lasa sa unan ng kape pag walang asukal. Pero pag nasanay ka na, lasa mo matamis na eh. Oo, pero katagalan no. Kasi may naging customer ako dati, napakayaman daw niya. May mga sports car pa daw siya. Wala, lahat yun nabenta. Dahil siguro, taon-taon na lang nagpapa-opera siya. Nagsawa na nga daw siya kakapa-opera. Gagaling siya, na-bypass na sa puso.
Kung hindi nga daw siya mayaman, patay na siya eh. Bypass sa puso, ganyan. Pansin niya naubos yung yaman niya. Eh, ginawa niya, naghanap siya sa Facebook. May mga mababait na grupo doon na mga doktor din. Binigyan siya ng pagkain kung ano dapat niya kainin. Kahit anong kainin mo, bawal lang ang carbohydrates, asukal, yung maraming asin. Pero wag mo na maalisin yung asin. Masama naman yung wala akong salt sa katawan. Tapos yung mamantika. Simula nun, gumaling siya. Sabi niya, kung nalaman niya lang yan nung una pa, malamang mayaman pa daw siya ngayon. Kasi ang mga doktor, hindi nila sasabihin ang gagaling sa'yo. Kasi hindi na siya magkakaroon ng pasyente. Oo, kaya nga. Kaya ang gagawin ng doktor sa'yo, pag high blood ka, painumin ka lang ng gamot. Oh. Tapos pag nakainom ka ng gamot, kain ka pa rin, lifestyle mo, ganun pa rin. Ganun pa rin yun. Yung cycle lang, paulit-ulit, hindi ka gagaling. Pero ako ngayon, baba na ng BP ko ngayon. Minsan nga, pag gising ko sa umaga, nung high blood pa ako, mag-BP ako. 150/90. Pagkagising ko sa umaga. Pero nung pagkagising mo, pagkatapos mo lang umihi, ngayon sinusubukan ko, nung nag-diet ako, pagkaihi ko, upo ako. 109/60. Ang baba ng BP ko. Kasi tatay mahilig na sa mag-jogging. Hindi, kahit na mag-jogging ka, kung yung kinakain mo, ganun pa rin, may improvement yan, pero wala. Pero once na nag-exercise ka, yung pagkain mo, talagang binago mo, ako magsasabi sa'yo, lalakas ka. Ako napansin ko nga dati, yung motor ko, hugasan ko. Pagtas kong hugasan, may pressure washer pa ako noon. Madali lang. Tapos ko, pagod na pagod ako. Hindi na ako. Oo. Minsan may time na parang May nangyayari pa nga sa akin, minsan yung nakaupo ka lang, parang kang gagano, no? So, mahahawak pa nga ako sa upuan. Sabi ko, tatanungin ko sa ako, lumindol ba? Pakiramdam mo yun, nanonood ka ng TV, bigla ka na lang gaganon. Yung akala mo, lumindol na parang bupwal ka, nervyosing ka. Nawala lahat yun. Nawala. Si tatay, yan. Diyan na ang simula niyan. Kumbaga, nagpaparamdam na yung katawan mo. Buti, nagkataon ako nakausap yung technician. Hindi mo kailangan tanggalin eh. Kung gusto mo talaga magkape, mag-black coffee ka lang. Huwag mo lalagyan ng asukal. Sa una yan, pag ininom mo, nag-asukal nga, nagkakape nga ako sa bat. Kasi gamot din naman yung kape. Bakit walang klasa? Sinaga ko yun. Siguro pagkalipas mo isang buwan, sarap na. Parang matamis na. Tapos subukan mo lagyan ng asukal. Iluluwa mo na kahit isang kutsarang asukal, ang tamis-tamis na. Samantalang dati, 2 asukal ko, hindi pa matamis eh. Kumbaga, sasanahin mo yung dila mo doon sa matabang na bagay. Kaya, maganda yan. Ako nagsabi sa inyo, gaganda ang pakiramdam mo. Lalo pat sa amin, hindi maiwasan yan kasi nasa lahi namin ng high blood. O, diba? Technician na ako, doktor pa. Hindi, pangarap ko kasi mag-doktor dati kaso nauwi sa doktor ng TB. Ako naman yun. Yan naman nagagaling sa Lahat po. nakain natin. Pansin nyo, yung mga tumatanda na walang sakit. Sa probinsya lumaki, bakit? Oo. Yung pagkain nila, puro gulay, lagi sila nasisinaga ng araw. Lola ko nga namatay 100 years old. Alam mo kung anong kinamatay? Nadulas lang sa hagdan, nabalian sa balakang. Kung di lang nadulas yun, baka umabot pa ng 150 yun. Dahil na ba yung mga to? Oo, sa father side, mga Ilocano. Yan ako lalaki. 70. na. 86 naman tayo. Tsaka yung pinsan ko, may pinsan kasi ako, pinsan ko sa akin, mas matanda na 70 plus na. Walang maintenance, hindi high blood. Natanong ko nga sa insan, ano sekreto mo? Sekreto niya, hindi daw siya kumakain sa gabi. Sabi ko, paano ka lalakas niyan? Hindi, pag halimbawa, nagluto si ate mo niya ng ulam, ulutan lang niya, hindi siya kakanin-kanin. Ginaya ko yun, maganda nga sa katawan. Pangit yung busog ka lagi. Maganda pa nga daw dyan, sabi doon sa napanood ko, mag-ano ka pa. Yun ang hindi ko pa nasubukan. Maganda pa yung pagdumi. Hindi, oh. Oo, dati, isa pa yun, yung pagdumi pala, bago pa nung nag-diet ako, papansin ko, nagigising ako sa umaga, didighay ako, para akong sumusuka ng laway na mapait. Tapos ang sakit ng tiyan ko. Tapos pag dumumi ako, ang dumi ko laging lusaw.
Nung nag-diet ako, laging buo eh. Sabi ko, ibig sabihin, may problema ko sa digestion na hindi niya mai-digest ng maayos yung carbohydrates at sugar. Mahirap pa naman na-digest yung suka. Mm. Sabi ng doc, ay sabi ng doktor, Mm. pag gusto mo talagang normal yung pag-ibig, Mm. huwag kang makabusog sa gabi. Mm. Kaya huwag ka Oo, yun. Tsaka mas maganda sa katawan yung mag-ano kayo nang hindi ko pa nasubukan yung maganda yun. Yung ano ba tawag doon? Hindi ka kakain ng 24 hours. Fasting. Maganda yan. Fasting, yun ang mahirap. Advance na yun eh. Kasi talagang gugutumin mo sarili mo eh. Tapos ang hirap pa sa sarili. Sa isip-isip ko noon, ba't ko gugutumin yung sarili ko samantalang may pambili akong pagkain? Tapos yung mga tao walang makain, tapos ako magpapagutom. Para sa kalusugan mo pala yun. Bakit nung araw, pagkain lang naman talaga dapat natin, prutas lang ha. Diba? Kaya nga daw tayo binigyan ng ganito. Parang may panghapon lang tayo sa prutas eh. Tama po yun. Prutas din ba? Tama po yun. Wala naman daw yung mga ganito. Kaya lang naman tayo nagpupumain kasi dumami na yung tao. Wala namang prutas yung mga Oo, yun. Oo. Tapos yung sinasabi pa nila na ang masama daw kumain lagi ng itlog. Pinag-aralan na sa US yan, sa US. Yung isa nag-vlog siya. May pang-testing siya sa blood sugar niya, sa cholesterol niya. Araw-araw kumakain siya ng 10 itlog isang araw. Sa loob ng isang buwan, tinesting niya, naging healthy pa nga daw yung result niya. Ganun nga ginagawa ko ngayon. Ang substitute ko sa kanin ngayon, itlog. Sa isang kain ko siguro 2, 3, 4 na itlog kinakain ko. Laga lang. Ang gusto ko sa itlog yung malasado, sarap eh. Oo. Kasi ang itlog, complete meal. Sabi nila. Oh, tapos na ang consultation natin, ha? Oh. Dami na anak ko eh. Opo. Wait lang. Normal. Hindi, tignan natin. Hindi, kahit motherboard ang sira, maayos pa rin to. Ang ibig ko lang sabihin, hindi maayos ngayon. Kasi, kukuhanan pa natin ng pyesa. Wait lang. Hindi, tignan natin, huwag sanang motherboard para pag hindi motherboard, maayos to ngayon. Kimbot-kimbot ang power. Oo, ganun lang po yun. Ayun o. Pumipitik-pitik ang power. Bakit pa pumipitik? Isan kasi sa Bluetooth yan, may problema. Wala, bagsak pa rin. Bagsak pa rin. Malinis naman, walang umido. Teka lang, normal lang. 1 taon pa lang tong TV. Nag-normal. Nag-normal, Power on. Yan, kinabit ko ulit LCD, papitik-pitik siya. Okay. Layo naman sa sira. Walang problema ang power, walang problema ang motherboard. Yung LCD tinanggal ko, nag-normal, nag-power on. Natin sa kabila. LCD nga. Malamang magpa-power on na to, kalahati lang yung picture. Kalahati tapos blurred. So yun. LCD ang problema, definitely. Sige, tingnan natin kung kaya. Subok. Kakaiba ang sira niya. Nadadama yung supply ng panel, ng power supply dahil dito sa panel. May shorted dito. CHOT yung panel na. Tingnan natin. Sige.
CHOT. Hanapin natin kung saan yung shorted. May shorted ito kaya ganyan. Ito na yung TV. Testing natin kung gagana. Testing daw kung gagana pero gumagana naman. Testing na lang. Yan, sige ma'am. Up, testing. Yan, para mas kita. Tignan nga natin kung gagana. Pak. Gagana ba? Isama niyo sir yung video. Boom! Ayos. Ngiting tagumpay. Ayan na. Yung kanina mukhang walang pag-asa eh. Ang ganda ng pag-asa niya. Napakalinaw. Ayos. Thank you, thank you. Okay na ito. Sige, sir. Okay na yan. Okay. Okay na ito. TCL 50 inches. Kanina nagbi-blink yung red light niya. Ay, red light, yung LED light, yung kulay puti. May shorted kasi sa LED, sa panel. Sa LCD niya. Yon, nakuha naman na natin yung sira. Nakita natin may shorted. Na-detect naman natin agad. Hindi ko na pinakita kung ano yung shorted na yon. Basta, ang ano natin doon, yung kuto. Napupunasan daw kasi dati to. Pinupunasan, pero kaya rin-recommend ko wag nang punasan. So, ang problema nito is yung kuto. Yung supply niya sa 12 volt ng tabs. So, okay na to. Nakuha naman. May warranty naman. Pwede na uli. YouTube, Netflix. Thank you. Maraming salamat po kay Sir Bong, Sir Rolly, at Ma'am Betty ng Valenzuela City. Maraming salamat po at sa akin yung pinagkatiwala ang inyong TV. Salamat po sa inyo. God bless. Sa wallet daw. Kunin mo na. Ito. Ayun. May liwanag lang. Wala talaga yan. Kitang-kita. LCD ito. Definitely. Tingnan natin. Pero may sound ito, no? Dito kayo nagwa-washing? O nilalabas nyo itong washing? Okay. Nag-washing po ako sa gitna. Yung washing nila automatic. Kala ko dito kayo nagwa-washing kasi... kasi pag ganito, nagwa-washing ka sa tabi ng TV, bawal yan. Kasi naapektuhan yung TV doon sa singaw niya. Ayan, ilayo nyo rin yung rice cooker. Yung singaw niyan, pumupunta sa TV. Kasi may naging customer akong ganyan, nasira din yung TV niya, ganito. Kaso nagguhit-guhit naman yon, nasa ilalim naman niya. Ano ba yun? Yung parang pampausok? Yung humidifier. Walang yan, sabi ko, dyan nagsimula yan. Itong... Sige, tignan natin. ikaw yung babayad ko. 43 LM 700 PTC. Tignan natin, sana maayos pa. Wala ka eh, kapatid ka eh. O sumira ng TV natin eh. Ito na yung TV. Ito yung loob niya. Naka-LG to eh. Ano po, LG itong Tico na to eh. LG panel. Sige. Testing nga natin kung gagana na. Isolate panel. Convert panel. Tingnan natin. Ayun no. Lumabas yung LG. LG meaning life's goods. Yan ang tagline ni LG. Life's goods. Pero ibig sabihin para sa akin ng LG, laging gagawin. Kasi laging sira. Pabor sa aming mga technician. Hindi, matibay ito sa LG. Yung mga naunang modelo ng LG, yun ang matibay. Pero yung mga bagong labas ngayon, hindi na masyado. So, YouTube. Play ng YouTube. Okay. OLED. Release. Nag-update sa background. Roblox pa yata yung napindot ko.
Okay. Thank you. Tama na. Mamaya ka na. Ito, okay na yung TV. Isama ko lang sa video ko itong ginagamit ni na ma'am. Hindi ko rekomendado ito eh. Itong screen cleaner na to eh. Liquid pa rin siya. Para lang siya magic gatas na na medyo malabnaw. Masama to sa LCD. Although yung LCD nito may pinakang dito, border. Nape-prevent niya pumasok yung liquid dito sa gilid tsaka sa baba. Pero lalo yung sa mga frameless na TV, napakadelikado nito. Kung sino man nakakapanood, wag na kayang gagamit nito. Any forms of liquid na pamuna sa TV, wag na wag. Masisira ang TV niya. Although hindi naman kagad masisira pagkapunas nyo sira. Mga ilang beses nyo punasan yan, madadali yan. Pinaka-the best, yung tanong sa akin, pinaka-the best. Kung hindi ko lalagyan yan, ano magandang pamunas? Basahan na tuyo. Yun lang, tuyo. Sasabihin naman ng iba, ang hirap tanggalin ng parang mancha. Pagtiyagaan nyo lang. Mamili kayo. Madaling matanggal yung mancha pero masisira ang TV nyo o yung matagal tanggalin yung mancha pero safe ang TV nyo. Basta yung magandang microfiber cloth lang ipapampunas nyo dyan. Tanggal naman yung libag-libag nyo. So, iwas na lang kayo dito. Hindi ko sinabing huwag kayong gumamit, iwas lang. Parang gano'n na rin yun. Hindi ko sinabing huwag kayong gumamit pero iwas lang. Gano'n din yun. At least okay na. Okay na ito. Testing na lang. Thank you. Maraming salamat po kay ma'am at sir ng South Caloocan City. Ayaw nila magpabanggit ng pangalan at magpa-picture. Well, nire-respeto natin ang privacy nila. Private person kasi sila. Private people. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa tiwala. God bless. Thank you. Kung may ganito po kayong sira ng TV o kahit ano pang sira ng TV, nagsiservice po ko around Metro Manila and nearby areas. Salamat po. God bless. Salamat po sa Diyos.